Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian B. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, September 30, 2024. Ngayong araw po ay may panibago po tayong series, and itong series po natin ngayon ay mabigat. So for the week, we are going to discuss about knowing the Trinity, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So ano nga po ba ang ibig sabihin ng the Trinity? So sa series po natin na ito, malalaman po natin, magkakaroon tayo ng deeper understanding kung sino ba si Lord. So ang ating talata po ay manggagaling sa Genesis chapter 1 verses 1 to 3. Sabi po rito, in the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. Sa Tagalog po, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. So ito po, tinatalakay ang kasaysayan ng paglalang. Sa simula pa lang po, nakasaad na mayroong God. Dito po nagsalita ang Diyos. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngunit ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ito po ay binabalot ng kadiliman, subalit ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At dito po nagsimulang salita ang Diyos. Magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. So ang ating mga katuruan po, meron po tayong tatlong katuruan. Unang katuruan po, the Father created all things. Malinaw po na God created everything, and paano po kinreate ng ating Diyos ang lahat. So dito po, connect po natin sa teaching po natin, sa pangalawang teaching natin, Jesus was the agent of creation. Sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, nalikha ang mga bagay. Yung Father po, He is the creator of everything. And si Jesus Christ yung nagsibing agent, meaning when God created all things, it is through Jesus Christ, sa pamamagitan po ng salita, nalikha lahat ng bagay. And God said, pero sino po yung salita? So ang salita po kasama ng Diyos, because He is with God at the beginning. Noong pasimula, mayroon na ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Yung Father and Son magkasama, at ang salita ay Diyos. Si Jesus Christ ay Diyos. And lastly po is the Spirit gives life to all living things. Yung Spirit of God, He is the giver of life. The Spirit gives life to all living things. Isipin niyo po, noong nilikha ng Diyos si Adan, binomold na parang putik na dust from the ground, and ang hinunghan ng Diyos, that is the breath of life, na from that nagkaroon ng buhay. So the Spirit of God is the giver of life. Sa pamamagitan po ng Espiritu na buhay ang mga bagay, nagkaroon ng buhay ng mga living things. That's what we call living things. Paano po natin ma-apply itong mga katuruan na to? So application po natin, una po, study the doctrines of the Bible. Aralin po natin yung mga mabibigat na katuruan ng Biblia. Hindi lang dapat natin basta-basta binabasa, kasi number 2 po, learn to explain the difficult teachings of the Bible. Bilang mga Kristiyano, dapat natin matutunan paano ipaliwanag yung mga mahihirap o mabibigat na katuruan ng Biblia. And lastly po is understand why you believe what you believe. Hindi lang po dapat tayo basta-basta nananampalataya. Dapat nauunawaan po natin kung bakit natin pinanampalatayaan yung ating pinapanampalatayaan.